So ito, yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay PBBM. Sinagot na ni PBBM ang issue sa kanya kung bakit negative 3% ang kaniyang trust ratings. So ito na ha. Mga kababayan, alam ni PBBM. Tinanong niya, sinong nag-survey? Pakinggan niyo ha. Alam ni PBBM na ang nag-survey ay bayaran. Ito ha. Kasi mismo si PBBM natawa na lang. Eto. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Tinanong kasi si PBBM ng reporter. Sabi niya, anong masasabi mo? Ito. According to the latest Pulse Asia survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a Wait, what survey? Pulse Asia survey? Pulse? Yes. Can we get your comment on that? Di ba? What survey? What survey? Pulse Asia survey. Pulse? Kumano na lang si BBM. Bakit? False kasi. Kaya sabi ni BBM, alam na. False Asia survey. Di ba? Kaya buti nga hindi sinabi ni PBBM, basahin, intindihin nyo yung pangalan. Pag sinabi mo ng False Asia survey, alam nyo na. False. Di ba? Kaya nang umiti na lang si Marcos. Bakit? False Asia survey. Sa pangalan pa lang, false na eh. Diba? Alam na. Diba? Hindi nyo ba na-gets, mga DDS? Kaya tumawa si Marcos. Kasi sa pangalan pa lang ng survey, false na. Dapat pulse, ha? Pulse. Ayan o. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. According to the latest Pulse Asia survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. Masakit si Marcos bumawi. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a What survey? Pulse Asia survey? Pulse? Yes. False? Can we get your comment on that? Madami ibang survey. Just Diba? don't base it on one. Sir, follow-up lang. How do you plan to arrest yung decline in your surveys? Well, again, let's look at the other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more Diba? perfect your information, the more Anong sabi ni BBM? Tignan ninyong mabuti yung mga nagsisurvey. At kailangan, yung mga sinisurvey, kailangan nakita nila yung katotohanang impormasyon or yung mga impormasyong tama. Kasi kapag maling impormasyon ang makarating sa tao, mali din ang survey na maibigay nila. 'Di ba? Tama naman si BBM. Bakit? Kapag wrong information ang naparating doon sa sinurvey mong tao, kaya ang maibigay niya sa survey, mali rin. Mali ding impormasyon ang kanyang mai-react. Katulad niyan, ang sabi, nangako daw si PBBM na gawing 20 pesos ang bigas. So ngayon umiiyak ang mga DDS, naghahanap kung nasaan ang 20 pesos na bigas. Ngayon nung inilabas na at ginawa na ng 20 pesos ang bigas, ang sagot naman nila, 20 nga, mabaho naman. So anong expectation nyo sa bigas na 20? Japanese rice? Louis Vuitton rice? Chanel rice? Prada rice? Gucci rice? Diba? Noong ginawang 20 pesos ang bigas, ang sabi agad, 20 nga, mabaho naman. Anong expected nyo sa 20? Diba? Nung panahon nga ni Digong, ang bigas 80, ang gasolina 90, hindi naman kayo nag-react. Katulad ngayon, tapos na daw ang Pasko, magbabagong taon na, wala pang nakulong. Yung panahon nga ni Digong, walang kurap na kulong, hindi naman kayo nagsiiyakan.
Nga, yung 20 pesos na kilo ng bigas, nagreklamo kayo kasi 20 nga, mabaho naman. Yan ang expectation nyo sa 20 pesos na bigas. Mabango, amoy poke, amoy pamada. 'Di ba? Amoy PH care. E di sabunan ninyo. Hugasan ninyo ng sunrok, sabunan ninyo para bumango. Lagyan nyo Downy. Oh, sa mga naghahanap ng 20 pesos per kilo ng bigas na sabi mabaho, 20 daw pero mabaho, eh di banlawan nyo Downy. Para pagsaing mo, amoy Downy, di ba? Oh, amoy Velvet, amoy Dior, di ba? Ganun lang naman kasi, di ba? 20 pesos nga yung bigas, tinupad nga. Mabaho naman. Eh di banlawan mong Downy. Kasimple lang. Oh, may iba-ibang scent naman yung Downy with safeguard para antibacterial. Para bumango. Yung panahon nga ni Digong, magkano ang kilo ng bigas? 80. Yung gasolina, 95. Nag-react ba kayo? Kaloka. Kung gusto nyo bumango yung bigas, lagyan nyo epicacent. Diba? Patakan nyo 3 patak epicacent. Yun ang sabi ng mga DDS. 20 pesos nga ang bigas, mabaho naman. Di patakan mo epicacent. Yeah, tignan mo, di pag-ahon mo, amoy matanda na kinakabag. Diba? Oh, gusto yung bumango, lagyan yung epicacent. Hindi kaya Pau di Arco. Tapos pagbukas mo sa, amoy matanda na nababad sa aircon. Yeah? Amoy epicacent. Puga kay mga DDS kayo. Kaya tignan nyo ngayon, si PBBM, di ba? Oh, tawang-tawa. Anong survey? False Asia. False? Di ba? Tinawanan lang kay ni Marcos. Bakit? Kahit mag-negative 0 yan si Marcos dyan, mag-negative 10. Si Marcos pa rin yung presidente. Oh. Si Sara mananatili pa rin tanga. Di ba? Alam niyo mga DDS, tawang-tawa si BBM habang nagre-react. Di ba? Kita ninyo? Ulitin ko ha. Magagalit mga DDS dito. Alam niyo nung nabasa ko to sa comment section, sabi ng mga DDS, oh, tignan ninyo. Oh, hindi na nga siya gusto ng tao, tinawanan pa niya. Anong gusto niyo mangyari kay BBM? Iyakan niya na nag-negative 3 siya? Di ba? Hindi na daw gusto ng tao, tinawanan pa. Sige nga, basahin natin. Oh. Dito, basta kaming nakakarami sulit President Bongbong Marcos. False kasi kaya natatawa, sabi ni Gina din. Oo, kaya ako believe kay BBM. I was impressed by the smile of BBM. Di ba? Kaya, sa totoo lang mga kababayan, false kasi. Yeah? Kaya natawa. False survey nga eh. Kaya ibig sabihin, maling survey. Kung sana true survey, tama. Di ba? Yan ang reaksyon ng mga tao. Di ba? Diyos ko. Ma'am Bia Beng, hello po. Diyos ko po naman, galit na galit yung mga DDS. Hindi ka na nga gusto ng tao, kaya nag-negative 3 ka, tinatawanan mo pa. Hindi nyo ba alam sa title pa lang ng survey? False Asia Survey. Alam nyo na. Kung true Asia Survey yan, di tama. False nga eh. Di ba? Alam nyo na. Sa madaling salita, edi, anong nangyari? Di ba? Anong nangyari sa tawa ni PBBM? Galit na galit kayo, mga DDS. Bakit? Na-real talk kayo? Dito, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, tawang-tawa talaga ako kay PBBM dito. Nung pinakinggan ko at tinatanong niya. Survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a Wait, what survey? Pulse Asia survey? Pulse? Yes. Can we get your comment on that? Madami pang survey, just not base it on one. Diba? Can follow up? Huwag daw mag-base sa isa. Marami daw survey. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, yung ginawa ni BBM na yan,
Masakit yan. Oo. Kapag matalino kang tao, hindi mo na kailangan maraming sabi. Isa lang. Kasi less talk, less mistake eh. Na? Isa lang na salita yan, masakit na. Nanggagalaiti mga DDS. Di ba? Pero kayo putang ina nyo, kailangan nyo pa mag-survey para makilala kayo ng tao? Hindi ganun. Ha? Hindi, kay Marcos, hindi kailangan ng survey. Ha? Hindi kailangan ng survey kay Marcos. Yan ang totoo. So ano to? Kailangan nyo magpa-survey para makilala kayo ng tao na tumaas yung ratings ninyo? Alam ninyo, isusumpa ko yung araw na yan, na survey na yan, na plus 31 si Sara. Pagdating 2028, pag hindi nanalo si Sara, isa lang masasabi ko sa inyo, boo! Na, alam nyo, huwag na kayong umasang manalo si Sara sa 2028. Ha? Sa halos isang taon natin na pagla-live dito gabi-gabi at pagbablog natin araw-araw, yung 32 minions ni Sara, siguro 3 na lang natitira. Sa araw-araw nating pagla-live dito, maraming DDS ang magigising, maraming DDS ang natatauhan. Alam nyo ba, hindi ko kailangan magpatunay. Ang magpapatunay dyan, yung taong nanood sa akin. Bakit? Alam nyo, pumunta ako ng Singapore, ang daming mga matanda lumapit sa akin. Sa airport pa lang, Kent, ikaw ba si Kent? Sabi ko, yes po. Tahimik lang ako, nakasanda lang akong ganun. Alam mo yung sabi nila, yung mga matatanda doon, na mga nasa Singapore na, mga Singapore citizen, yung iba mga for good na doon, yung iba magbabakasyon sa Pilipinas. Tamang-tama yung sinabi mo. Alam mo, bilib na bilib kami sa'yo. Sabi ko, bakit po? Sabi yan, lahat ng sinasabi mo, may may ebidensya. May pinapakita kay. Ganon agad. Pagdating ko sa Hong Kong, ganon din ang mga tao. Ikaw si Ken! Hi, Ken! Totoo lahat ng sinabi mo. Bakit? Kasi habang nagla-live ka, nire-research namin yung sinabi mo, lumabas, totoo nga. O, diba? Hindi ko naman kailangan patunayan eh. Kasi bakit? Kada mag-live tayo, meron tayo, maski nagbasa tayo sa mga post sa website, kahit yung mga binabasa natin dito ay sa mga page ng mga news outlet ng Inquirer.net, JMA, TV5, ABS, Rappler, diba? Meron pang DZMM. Totoo naman talaga eh. Alam nyo, ito ang isipin ninyo, mga kababayan na nanonood sa akin. Bilang isang vlogger, mahirap mag-content ng imbentong kwento. Bakit? Anong balik sa akin dyan? Demanda, kaso. Mahirap makasuhan. 'Di ba? Kaya much better mag-live ka o mag-react bilang isang content creator or isang vlogger, political vlogger. Make sure na pag nag-vlog ka, may pinakita kang ebidensya. 'Di ba? Kasi mahirap magdaldal. Mahirap magngak-ngak dito, tapos ang ipinakita mo mali. Kaya nga minsan, kapag ka-chismis lang ang nakarating sa akin, sinasabi ko, disclaimer, chismis ito, huwag paniwalaan. So kung meron mang magalit dun sa sinabi ko, kaya nga, umpisa pa lang, sabi ko, chismis ito eh. 'Di ba? O, di wala. Chismis nga eh. Ganun yun. Oo. Kaya sa inyo, mga DDS, kapag nakakita kayo ng airport na bumaba si Digong sa eroplano, ang sigaw agad. Yes, umuwi na si Tatay Digong. Isa pa ito, si Hanilet. Sumakay ng Qatar Airways. Anong sabi? Makakauwi na daw. Makakauwi na daw si Digong as soon as possible. Bakit? Sasabihin na naman nila sa akin ngayon. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Kung may ipakita akong picture ngayon dito na isang flight stewardess, sinabihan ni Hanilet na makauwi na si Digong sa Qatar Airways. Gusto nyong makita? Qatar Airways. Nagsalita si Hanilet, makakauwi na daw si Digong. Ito hanapin natin. Ito. Ito ano yan? Hanilet,
Oh, ayan, sinabihan mo, makauwi na daw si Digong as soon as possible. Oh, Qatar Airways yan. Oh. Saan siya ngayon? Eh, ba pa kasi nungaling? Kita nyo? Sabi daw ni Hanilit dun sa eroplano, sa Qatar Airways, uuwi na daw si Digong. Anyari? Umuwi? Sinungaling kayo eh. Oh, Diyos mio Marimar. Kahapon lang yan. Ha? Oh, ito ang comment niya. This is my best friend from TDS. Ha? Purser siya sa Qatar Airways. And nisakay si Hanilit sa kanila kahapon, malapit na daw umuwi si Digong. 'Di ba? Kita nyo yan? Ma'am Ginger T, hello po. Oh, lahat dito, mga kababayan, kapag ka meron tayong biik na walang puwet na nagpaparating sa atin, tigilan nyo yung mga ganyang fake news ninyo. Paaasahin ninyo yung tao. 'Di ba? Paasahin nyo yung tao. Tignan ninyo, ano na ba ngayon? December 29, 30, 2 days na lang, expired na yung hamon ko. Di ba? 2 days na lang. Wala nang gilit. Kita ninyo? Natapos, expired na. Pag nakauwi si Digong, katapusan this year. Ba, katapusan ng taon, December 31. Ba't hindi pa rin nakauwi? Tanong ko mga DDS, kailan po ba ako magilit? Baka nga bukas si Digong patay na, mabalitaan natin eh. 'Di ba? Baka nga bukas. Wala mang doon, wala mang visitors ngayon. Bawal Pasko, bawal bagong taon. Oh. Nako, kinakabahan ako. Kanina ko pa naiisip. Hala. Fake news na naman yan. Di ba? Ay, nako, talaga. Mga kababayan. Mga minamahal, sabi ni Mima. Oo, mga boss, amo, madam, sir, sabi ni Mark Ramos. Ha? Sabi naman ni Boss Mike Cervera, oh, mga kababayan! Ang kininam! Di ba? Sabi naman ni Koy, oh, mga boss! Oh, eto na, mga kababayan ko. Oh. Sabi naman ni Ballpoint Man, mga pre! Alam nyo, mga pre! Eto nga, mga pre! Diba? Okay, tayo ninyo, may mga tayo? Akala nyo, hindi ko alam yan? Mga viewers ko dyan, especially kay Coach Jarrett. Mga ka-clear! Kumusta kayo dyan? Batas din Attorney Clear, mga ka-clear! Di ba? Akala nyo, hindi ko pinapanood nyo, ha? Kay Niolo, wala ka dyan? Ano ba yung kay Niolo? Yung pakibayo ng comment section? Pakibayo naman ng ating like dyan! Pakibayo! Akala nyo, di ko alam yan. Nanonood din ako sa kanila, oy. Sila lang yung hindi nanonood sa akin. Diba? Oy, kay Munting Tinig. Ay, kay Munting Tinig. Ano yan eh, mga kababayan ko, mga ko. Actually, mga OFW, mga basta iba yung kay Munting Tinig eh. Iba-iba kasi, mga sir, mga madam. Kay Chris Ulo, hindi ko maano kay Chris Ulo masyado kasi minsan pag pinapanood ko si Chris Ulo, lagi tumatawa. Di ba? Ay nako. Actually mga kababayan, sa totoo lang, lahat napapanood ko yan. Kent madalas manood ako kay Niolo, di ba? Lloyd de la Cruz, silo po dyan. Buenas tardes, buenas noches, mga kumpanyero. Kaya nga, Ma'am Biabing, tama. Di ba? Yan, andun din ako kay Munting Tinig. Di ba? Sabi ko sa inyo, kay Jam Magno Sir Kent, ay hindi! Englishera yun, sumudugo ilong ko dun. Englishera yun si Jam Magno.
Kay top 1 naman, hayaan nyo si top 1, may sariling mundo yan. Oo, si top 1. Oo, mabait yan si top 1, pero ano siya, alam nyo yung, mabilis siya mapikon. Ha? Si top 1, mabilis siyang mapikon. Pero mabait yan si top 1. Ano kasi lagi seryoso. Si ano naman, si yung nakasombrero si Freddy ba yon? Freddy. Kay Boss Mike, ano yun eh, ano yun kay Boss Mike, yung pag-intro niya, Boss Mike! Severa! Tapos may patugtog yan. Naku. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko lubos maisip na darating ako sa ganito. Actually, kay GDV, ayan, may galab shoutout. Ayan. Sa totoo lang mga kababayan, nag-usap-usap nga kami ng mga vloggers iba, mga nakakausap ko, mga boss, madam, amo, sir, ma'am, di ba? Yan yung kay Mark Ramos. Nag-usap kami ni Jake Magnos. Sabi ni Jake Magnos sa akin, alam mo tol, bro, hindi ko lubos akalain na mapapasok ka sa politics. Kasi dati kasi mga kababayan, actually nag-politics naman ako kay Isko. Sabay kasi kami niyan, ni Mima, ni Jake Magnos, ni Boss Mike, ni Ballpoint Man. Oo. Sabay kami niyan. Nag-usap-usap kami, sabi ni Jake Magnos, ganito no, dati ganyan tayo, ganun tayo. Tapos ngayon hindi natin lubos maisip na ganun, di ba? Hello mga ka-streetwise. Kumusta kayo mga ka-streetwise? So, alam nyo, ang pinaka maganda kong pakinggan kapag ka nag-live si Jake Magnos. Alam nyo bakit? Yung salita niya kasi, alam nyo, yung ganito po kasi daw, di po, hindi ko alam kung Batanggenyo ba si Jake or Pampanga. Di ba po? Tapos ito pa si Macmac Pablo. Yung pag nagsalita si Jake Magnos, ganon. Yung ganon yung salita niya, tsaka si Takero. Pag nag-live si Takero, yung alam mo yung dila, parang nasa lapid yung dila niya. Oo, parang bulol siya sa S, parang ganon. Tsaka si Macmac Pablo, maraming iba. Actually 70 ang vloggers ni BBM, 90. Yung mga nakasupport sa kanya, marami. Tapos meron pang isa. Sino ba yung gwapo na yung Hana Lulu, di na makauwi si Rodi, si Kagawad Joey ba yun? Oo, yung sikat sa Facebook, si Kagawad Joey. Oh, si Coach Jarrett. Ayan, si Coach Jarrett, seryoso yan. May napanood ako yung di na makauwi si Rodi. Oy, si Sangkay Maputi yan, si Sangkay. Pareho kami ni Sangkay Maputi. Maputi si Sangkay. Si Sangkay parang, alam yung puno ng saging. Oh, si Yamyam Dizon ba? Ayun, si Yamyam Dizon din. Oh, si Yamyam, nakita ko na yan. Sa personal noong election 2022. Si Ninyo Barsaga. Yan, mga... Actually, sa totoo lang mga kababayan, ayun, si Mark Alfred Guzman sa Canada. Meron din mga kakamping, no? Marami ding mga kakamping, mga kababayan na nakasuporta kay PBBM ngayon. Diba? Miss Agnes, hello po. O, biyahe ni Koy. Ayun, si Koy. Nakikita kami lagi niyan sa airport. Si DJ Byron. Ay, naku, si DJ Byron. Kaaway ko yan dati kay FLM. Si Attorney Rini. Si Attorney Rini Bueno, lagi ako nanonood dyan. At saka si Santa Maria na attorney. Lagi ako nanonood dyan kasi ang ganda nila kapag nagbigay sila ng reaksyon. Si Aling Marin. Ako, Aling Marin, di natatakot yan. Nung nakaraan, binira-bira si Bongo. Si Diwata. Sinong Diwata? Si Diwata nagtitinda ng yun. Nagtitinda ng Paris yun. Si Ballpoint Man. Ayan, kakilala ko si Ballpoint Man. Si Attorney Mel Santa Maria. Ayan. At saka si si Attorney Insurrecto. Ayan. Richard Increase. Ayan. Basta lahat ng mga ni PBBM. Si Antonio Contreras. Si Antonio Contreras parang naman yun, Sir Elijah. Nagpo-post lang, parang website lang. Ayan, si Benji Contreras. Ayun, lagi ko yan. Lagi ako nagko-comment dyan. Kay Benji Contreras. Yung pang damit ng snow. Ayan, si Romel Ronquillo. Ayan, Sangkay Janjan. Ayan. Mario Mangubat, hello po sa iyo, sir. Kay Ma'am Sheila.
Ayan, si Direk Freddy, Batang Maynila. O, si Batang Maynila. Si Kakopi. O, si Kakopi ang tangos ng ilong niyan. Oo. Alam nyo, pag pumayat si Kakopi, gwapo. O, kasi ang tangos ng ilong. Si Banat Boy. Ayun, magaling yan si Banat Boy pagdating sa mga OBS, yung mga style niya sa ano. O, yung Quadcom, sila ano, si Chinese, tapos si Models, tapos sino pa yung isa, si Adrian. Tapos, meron pa akong pinanood isa, si Christian Isguera. Oo. Usapang Tito Manny. Ayan. Oh, pinapanood ko din yan. Tapos yung mag-ama na tumakbong mayor ng Maynila. Si Dante Marabeles. Oo. Biyahe ni Koy. Si Fiscal AJ. Ayan, marami sila. Si Mima. Ayan, si Mima. Lagi akong nanonood. Ay, Mima. Si Go Philippines. Ayan, lagi kong pinapanood. Si Attorney Libayan. Hindi naman ano si Libayan eh. Kinontent pa nga ako niya ni Libayan. BBM ba si Libayan? Si Admin Rich. Ayan, nandiyan pa nga si si Mami Peng. Pinanood ko din yan si Mami Peng. Si Inaro. Ayan, sabi ni Mami's Agnes, dati kasama mo si Rocky Rocha. Hindi naman sila nag-politics, ma'am. Ayan, si Nico David. Si Nico David, laging nababas. Bakit ganun? Si Maestro Paul. Ayan, DDS si Libayan. Si Kristan. Ayan, si Kristan. Si Annie Sipcon. Ayan, at saka si yung kanina yung babae, Attorney Claire. Ayan, lagi ako nanonood kay Attorney Claire. Si Simple Tokis. Ayan, at sang kay Janjan. Magkapatid na Benji at Antonio. Ayan. Basta lahat mga kababayan, naiikot ko yan. At saka alam nyo ba, ganito yan. Alam nyo ba minsan kapag wala akong content, si Bagong Lipunan, minsan si Bagong Lipunan hindi ko rin niya naaano eh. Kasi minsan hindi ko maintindihan. Nagpo-focus kasi siya sa isang content minsan eh. Si Vlogcaster, ay nako minsan, si Vlogcaster, wag po kayo dyan. May something yan si Vlogcaster. Kasi nung nakaraan, binira niya si Boying, binira niya si PBBM. Nag-comment nga ako dun eh. Sabi ko, lumabas na yung kulay mo, nadidiis ka. Pero actually, makaisko yan siya. Si Vlogcaster Arman din, nung nakaraan, naano ako sa kanya. Si Fables, Meron pang isa, sino yung isa, yung reporter na nagalit? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Mike Abe. Si GC Ferrer. Ay hindi, si GC Ferrer, ano yan? Puro reaction lang yan siya, puro voice lang yan. Si GC Ferrer. Puro voice lang yan sa kanya. Ayan, Carbonell. Ayun, Maestro Paul. Ayan, Pogi sa Baguio. Si Jake Magdos, Pinoy in Canada. Ayan. Marami, at saka may mga kakamping pa, mga kababayan, marami sila. Si Nyolo. Si Juan Historiador. Basta marami mga kababayan. Hindi lang kasi ako masyadong nagko-comment, pero nanonood ako sa kanila. At alam nyo ba yung mga, si Bagtet, isa din yan si Bagtet. Kilala ako niya ni Bagtet. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, Jel, yung kapwa mo si Buano, ayan si GIL, sabi ni Chupaing. Mga kababayan, ito yan. Minsan kapag wala akong topic, si Blackbird, yung trans ba yun siya? Pero sa Facebook yun malakas eh. Si Blackbirdie, Birdie ba yun? Mga kababayan, Ma'am Jana, hello po. Yung si Buana nakakamping, ayan, si Rubber Adventure, ayan, si Jake, daming ads, ayan, salamat po, Richard Hidrian, ayan, si Bagtit, sumama din kay Maharluka pero bumalik. Actually dati, magkakasama talaga yan sila. Di ba nung naghiwalay na si BBM si Sara, di ba? Actually mga kababayan, si Dante Marbeles, pati si Badong Aratiles, hindi ba dating yan, nagugulat ako ngayon naging didiis na. Si Action Man. Meron pang isa. Si laging nanonood dito sa akin. Si Ivan Jill TV. Ayan, si Kung Libisti nga di pinagsalita para siyang si Kiko Barsaga. Ayan, si Bus Mike Cervera, Waldy Carbonell. Ayan, si Waldy, lagi ko napapanood yan. Hinamon si niyan. Si Bagtit, si Thinking Pinoy. Ayan, si Thinking Pinoy. Asan na pala si Thinking Pinoy ngayon? Si Ballpoint Man, si Coach Jared, si Emski TV,
'Di ba? Lagi kong napapanood si Coach Jarrett dahil maaga siya nagla-live. Si Epipanyo. Si Epipanyo, nanood din ako diyan kay Epipanyo. Oh. 'Di ba, mga kababayan? So, 'yun lang ha, mga kababayan. Nag-aral pala. Ayun. Basta ako nung nakaraan na ako kay Arman din na parang na-offend ako sa kanya nung sinabi niya Paskong-Pasko na, yung pangako ni Marcos at ni Boying. Parang walang nangyari, nabudol na naman tayo. Doon ako na sabi ko, parang lumabas yung pagiging didis mo Sabi kong ganun. Sa may vlog siya doon na Paskong-Pasko na, wala pa rin nakulong. Nabudol na tayo. Ganon. Diyos ko, mga kababayan. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan, no? Sa mga kakamping, sa mga loyalista, mga pinglawan, dilawan, kung ano pa yan. Basta nandito tayo para sa kinabukasan at para sa future. Diba? Huwag tayong sumuporta sa mga politiko na ang iniisip nila ay power lamang. Isipin natin yung governance, no? Huwag tayong bumoto ng politiko na ang iniisip ay for pwesto, for power. Ang isipin natin, ang iboto nating politiko ay for governance. Diba? So yun lang po, mga kababayan.